Good news to. Walang takas, lahat pinatawag na Senado, matinding utos naglabas ng ultimatum. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Good news po itong pag-usapan natin. Ayon, bago natin simulan ng videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Ayan mga katunay, syempre suportahan natin si General Macanas. The General's Viewpoint, bisitahin natin yan, pagpatuloy natin. Tungkol sa pangatlong Senate hearing. Ayan, yung pangatlo. pagka-aresto ni Tatay Digong. Ito na to ha? Yung pangalawa walang nag-attend eh. Oh, wala pupunta. Nadidma. Oo. Yung hearing ni Senator Amy. Itong pangatlo, nako, wala na silang kawala ang mga government officials. Aba, itong pangatlo daw ay wala nang kawala. Alam naman natin, nung pangalawang hearing ay hindi sila talaga nagsipunta. At sinabi nga sa palasyo na parang, sapat na yung sinabi nila. Kumbaga, yung sa investigasyon, yung sinabi nila nung una, yun na yun. Pero nga syempre, hindi pa rin nakukontento si Senator Amy at ang taong bayan sa mga naging sagot nila. At kaya gustong-gusto nila magkaroon o umattend sila dyan sa pangalawang hearing na yan na hindi naman nila pinuntahan. Ngayon nakita naman natin si Senator Amy na medyo parang nagalit siya sa mga nangyari dahil sa hindi pag-attend ng mga iimbestigahan dyan sa Senado. So, gumawa sila ng paraan para sa pangatlong hearing ay magpunta sila lahat. Ang tanong, pupunta pa rin kaya sila? Doon natin malalaman yan. Mag-a-attend na sila, lalong-lalo na si General Torre. Aba! Mag-a-attend na, lalong-lalo si General Torre. Aba, nakita, kalat na kalat ngayon, no? Binigyan ng parang award si General Torre ngayon. Angas. Talagang parang nagkaroon siya ng mga achievement ngayong mga panahon na to, no? Kasi sipag, tiyaga. Hi! Hey! Sheesh! Napakaangas! Hey! Hindi siya pwedeng mag-absent. Na-checkmate na. Wala nang lusot. Aba, He needs to attend itong third hearing. Ito. Balita ng GMA News Online na publish April 6. Ngayon lang, kalalabas lang. Title, Officials invited to Duterte arrest probe to attend April 10 hearing. April 10. Si Senate President Escudero nagbanggit. Mag-attend na sila. Hindi na maulit yung April 3 hearing na isa lang nag-attend na yung si Atty. Medina lang. Okay, so basahin ko Ibig sabihin lahat sila pupunta na sa third hearing. No, hindi ba yung hindi lang yung pinirmahan ni Senator Cheese? Yung di ba dalawa lang yung pinirmahan niya? Baka mamaya yun lang yung magpunta or talagang lahat na yan, isang buhat na sila. Officials invited to the Senate probe into the arrest of former President Rodrigo Duterte will attend the hearing on April 10, Senate President Escudero said Sunday. So ito yung exact statement ng Senate President. Imumove ang hearing sa April 10 kung saan dadalo ang mga opisyal na inimbitahan ni Senator Amy. Hindi ko lang alam kung sino specifically, pero hindi na sila, basta hindi. Siguro sinasabi ng mga yung mga nagsipirma sa impeachment ni VP Sara, yung mga nagmamadali. Ano ba yan? Diyos ko, nasama pa yung issue kay PRRD dito tsaka doon sa mga nagdala sa kanya sa ICC. Paano naman yung impeachment natin? Parang natabunan na, hindi na napansin. Diyos ko naman, mag-e-election na, May 12 na, hindi pa rin napapansin yung impeachment, hindi na nagalaw ng Senado. Paano ngayon tayo niyan? Nagmadali pa naman tayo. Yun ang mahirap doon.
'Di ba? Hindi na napansin. Ito na talaga yung pinansin ng Senado. Eh paano ba naman 'yan? O kasi kayo, sinasabi ko sa inyo, hindi nyo muna pinaplano ng maganda eh. Yan tuloy. Napalitan tuloy yung issue. Natabunan na. Ay, syempre, doon na tinutok ng Senado ngayon yung mata nila sa pagkakadala kay PRRD sa dahig. No? Ngayon yung impeachment kay VP Sara, talagang parang wala nang bawian sa June o July na gagawin. Ayun nga, paano ngayon yun? Yung mga pumirma dyan, mawawala na sa May 12. Ibig sabihin, mawawala na ng visa. Kasi hindi mo naman masasabi na lahat ng mga pumirma doon sa impeachment ni BP Sara, mananalo ngayong eleksyon na to. Diba? Kung 200 ang nakapirma dyan, sure ba naman yung 200 na yun, makakapasok ngayong eleksyon? Diba? Hindi natin alam yan. Pero syempre, buenas nila kapag nakapasok sila ngayong eleksyon. Oh. Kumbaga, hula-hula na lang yan. Kumbaga, ano ba talaga ang magiging kapalaran nila pagdating ng May 12? Na sila hindi dadalo na ulit-ulit naman. May dadalo sa pagdinig ni Senator Amy sa April 10, Escudero told Super Radio DZBB. May dadalo. Hindi kayong dalawa lang yun. Hindi na maulit yung nangyari noong April 3. Ang supposed to be na third hearing is April 8. Kailan bang April 8? Kasi inusok Bukas. natin. Bukas ba? O sa Martes? Na-move April 10, Thursday. April 10 na. Escudero said there is no need for a subpoena for the invited resource person to attend the hearing. Siguro nagkasundo na. Ipa-attend na lang. Kaya So hindi na kailangan ng subpoena, hindi na papadala ng subpoena. So talagang a-attend na lang sila, nakusa talaga silang pupunta dyan. Mas maganda talaga yun. Nakusa na lang kaysa magkaroon pa ng mga subpoena. At mas maganda naman talaga is harapin pa nila sa pangalawang pagkakataon uli. Lahat ng mga katanungan, hindi lang ni Senator Amy, hindi lang katanungan ni Senator Amy o nung mga senador na nandiyan. Mas maganda kung haharapin nila lahat ng katanungan ng taong bayan sa kanila kung ano ba talaga ang nangyari nung mga panahon, nung mga araw na yon na si PRRD ay dinala sa dahig. 'Di ba? Mas maganda 'yon. lang may kondisyon ito. However, they may invoke their executive privilege when answering the questions in the hearing. Ay. Pero, sabi ni Senate President, pero ito, pakinggan nyo ha, pero ang ni-request na specifically hindi pwede mawala ay si Police Major General Nicolas Torre na yung kinumit. Hindi naman talaga siya dapat mawala dyan eh. Kasi syempre siya yung pinaka-accomplish, yung nakita natin talaga sa kay PRRD. Na siya yung parang naatasan na talagang magdala kay PRRD doon. Na siya ang humuli. 'Di ba? Talagang hindi dapat siya mawala diyan. Kasi syempre talagang sa kanya yung magiging tanong talaga doon eh. Oh. Hindi siya pwedeng mawala. Kasi siya ang pinaka-importante doon. Oo. Dahil siya yung nag-aresto sa dati nating Pangulo. So, in English nila, translate to English. However, Malala General siya inaaresto ni Torre, no? Torres attendance was requested, which was committed. Sinong nag-commit? Yung executive branch. Sinong nag-request? Yung committee ni Senator Amy. Hindi pwedeng mag-absent si General Torre. Hindi talaga. Dapat harapin talaga ni Torre yan. 'Di ba? Tapos magdala siya ng pares dyan sa Senado, di ba? Paks yung kumain ng pares, di ba? Senators earlier question Torre, Director of Police na kay no? Na ay tulad na kay Sino ba ito? Yung may Diwata Pares yun. Parang nakalimutan na pangalan ni Diwata eh. Simula nang pumutok si Torre. Criminal Investigation Group over the manner in which former Kasi President ganun na yung nagiging tawag sa kanya, di ba? Ganun na yung nagiging tawag kay Torre. Yun na nagiging pula sa kanya. Diwata. Ganyan. General Pares, yung mga ganun yung mga tawag sa kanya ng mga tao.
Kahit Senator Amy ata tinawag sa General Paris. President Rodrigo Duterte was arrested. In response, Torres said he arrested Duterte properly. Properly daw, kahit walang warrant of arrest, pwede. Kaya ginawang content na ngayon sa Facebook Reel. So, pinapanindigan niya talaga yon na proper naman yung pagkakahuli kay PRRD. Kahit nga naman walang warrant of arrest, yung warrant of arrest binabasa sa cellphone. Di ba sinabi nga kahit walang warrant of arrest, pwede ka manghuli. Gara naman ngayon ng palakaran di ba? Ano ba yan? Mga mag-checkpoint ng mga motor along the way, sabi lang na wala akong lisensya, walang rehistro, naiwan sa bahay. Huli ka. Hindi. Tawagan ko si General Torre. Hindi, tsaka ngayon, no? Parang kung, di ba, walang warrant of arrest, di pwede ka na palang manghuli kung sino-sino. Di ba? Kahit sino na lang. Kuwari, may makitang tao na ganyan, o huli ka na, ikukulong ka na namin. Nasaan warrant of arrest mo? Hindi, kahit wala kang warrant of arrest, huli ka. Di ba? Hindi naman kaya mawili ng gano'n na kahit walang warrant of arrest, pwede na damputin kung sino-sino. No? Parang mapagtripang ka lang no? Pangit pa rin yung gano'n na proseso na walang warrant of arrest. 'Di ba dapat talaga isa 'yan sa proseso na ipinapakita. Isa 'yan sa proseso na dapat gawin ng warrant of arrest. 'Di ba? Kayo ba naman papayag kayo walang warrant of arrest, huhulihin na lang kayo. Tatawagan ngayon. Pwede. Kahit walang ginawang katatawanan. Okay. So, abangan po natin. Ayun, abangan na lang April 10. Kailan? Baka ang mangyari nito, puros executive privilege na naman. Kailan? Sino bang nagsabi? Si Senator Alan Peter Cayetano, hindi daw pwede mag-invoke ng executive privilege si General Torre. Bakit? Hindi siya covered ng executive privilege. Ganun. Yung mga cabinet officials, mga secretaries, baka pwedeng i-invoke. Basta may nabasa akong post. Yun ang tanong dyan. Pupunta kaya sila? No? Pagpalagay natin si General Torre kaya pupunta dyan. Ipagpalagay natin yan. Lalong-lalo na wala siyang privilege. Nako. Ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi covered ng executive privilege si General Torre. Okay? So, good luck po, Senator Amy. At abangan natin yan. may nabasa kong post ni Teo Moreno. Sabi ni Teo Moreno, Senator Amy holds the key. Susi, kung gusto natin yung agarang mabalik si PRRD balik sa Pilipinas, malaking maitutulong ni Senator Amy. At tutusin talaga sa ginagawa ni Senator Amy talaga, malaki talaga yung naitutulong niyan. No, maganda talaga yan. Isa sa nagbibigay ng pressure yan yung ginagawa ni Senator Amy na yan. Mabuti nga at merong isang katulad ni Senator Amy na nag-o-open ng ganyan para maliwanagan ng lahat. Para malaman na lahat ang tunay na nangyari at maitama kung ano yung pagkakamaling nakikita ng lahat. 'Di ba? Kasi nga siya lang talaga yung nagsulong ng ganyan na investigasyon na senador. Lalong-lalo na hindi lang basta-basta senador yan, kundi kapatid siya ng presidente. 'Di ba? At alam naman natin, yung mga iniimbestigahan diyan is mga tao ng presidente. 'Di ba? Parang banggaan na kung banggaan yung nangyayari dyan. Siyempre, mismo si Senator Amy pa talaga yung gumalaw. No? Okay na sana kung ibang senador yung gumagalaw, kaso si Senator Amy mismo ang gumalaw. 'Di ba? Ngayon, ang tanong, lagi ng taong bayan, hanggang saan ang itatagal ni Senator Amy tungkol dyan? No, ito lang ba ay eleksyon? Ngayong eleksyon lang ba yan? Kasi mag-e-eleksyon para maisalba yung pangalan niya dahil hindi na nga natin siya nakikita sa survey, o talagang nasa puso niya talaga yan. Manalo't matalo, tuloy-tuloy yan. Kailangan tuloy-tuloy. 'Di ba? Na ipaglaban niya kung ano ang nangyari kay PRRD, na maitama ang mali kung may malimang nangyari.
na nga, kahit maraming galit kay Senator Amy, both Duterte supporters, Marcos supporters, galit kay Senator Amy. Hindi pa rin nawawala sa kanya yung mga bad comments kahit pa paano. Syempre, alam naman natin ang mga tao ngayon is parang nadala na. Kaya sana intindihin na lang din natin yung mga taong bayan, yung mga nagdadalawang isip kay Senator Amy. Pero ito lang din yung masasabi ko. Pagbigyan muna natin si Senator Amy kung ano yung kaya niyang gawin. Kung hanggang saan naaabot to. But to me, nakita ko naman yung commitment ni Senator Amy na alamin ang katotohanan. Example, Yun naman ang importante dun. Yung- Gusto lang malaman yung totoo. yung piloto sa jet plane o yung eroplano na nagdala kay PRRD sa The Hague, Netherlands. Nalaman sa hearing nito, classmate pala ni Senator Bato sa PMA, magmista sila. Captain Gulya. Huh? Nakita ko sa post kanina, Captain Gulya. Classmate, ha? So, PMA class 1986. Kaya, grabe. So, again, ako, aabangan ko itong Senate hearing Okay. pangatlo dahil Abangan natin ito. marami pa tayong dapat malaman na dapat matanong sa Senado at again, pasalamatan ko si Senator Amy, Ayo. Senator Alan Peter Cayetano, Senator Bato, Bongo, sila lang naman nag-ating yung apat. Nung una, nag-attend din Yung ibang senador na hindi natin nakikita. No? Yaman sila. si Senator Jinggoy through Si Jinggoy nandoon. Zoom. Pero si Cayetano, no, umaano rin. No, nag-iimbestiga din sa kanila. Alam naman natin si Cayetano kahit pa paano, naging sanggandikit din naman ni PRRD yan eh. Hopefully, makaten. Yun lang mga maasahan natin na mga sumusuporta sa hearing. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin si General Macanas, yung binigyan natin ng reaksyon yung boses na yon. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.